Ang mga susunod na laban sa PVL on Tour ay magiging napakahalaga habang ang mga kupunan ay naglalaban para sa posisyon sa torneo. Ang next leg, ang pinakamalaking sorpresa ng season na ito at naglalayon para maipanalo at makuha ang pangatlong panalo at sa ngayon, wala pa itong talong record na lalaban sa Galleries Tower na naghahanap pa rin sa ngayon ng kanilang unang panalo. Sa pangunguna ng rookie standout na si Lian de Guzman at isang balansing suporta mula sa mga kasamahan sa kupunan, determinado ang next leg na mapanatili ang kanilang momentum. Ang Chameleons ay malakas ang loob dahil sa sunod-sunod na panalo laban sa mga malalakas na kupunan na Petrogas at Chocomucho na ginanap sa Batangas City na naghahangad na mapanatili ang kanilang momentum at manatili sa loob ng abot ng kanilang makakaya na maabot rin ang tuktok sa walang talong PLDT high-speed hitter sa Pool A. Ang rookie standout na si Lian de Guzman ang nagpagana sa pangarap sa takbo ng next leg na nagpakawala ng 21 points sa kanilang matapang na 5 set sa pagtakas laban sa nagaharing All-Filipino champion na Angels bago nagpakawala ng 24 points laban sa Flying Titans. Ngunit ang tagumpay ng Chameleons ay higit pa sa isang bituin kasama si Coach Guidetti na nakakuha din ng malalaking kontribusyon mula kina Kiara Permentilla, EJ Laure Carino, Krish Macaslang at Jovelyn Fernandez na lahat ay tumutulong sa mga crucial moment. Sa kabilang banda, ang Galleries Tower High Risers sa kabila ng mga kamakailang pagkatalo upang pigilan ang sumusulong na Chameleons, ang High Risers ay dapat matutong mag-execute sa ilalim ng pressure, lalo na sa mga masisikip na endgame stretches na nakaapekto sa kanila hanggang ngayon. Sina Jewel Encarnacion, Isa Jimenez at Franz Ronquillo ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na pagganap, habang ang promising rookie na si Jean Assis ay lumilitaw bilang isa sa mga future centerpieces ng kupunan. Samantala, ang paglalaban sa alas 6:30 ng hapon sa pagitan ng Akari at Capital One sa Pool B ay nagiging isang mahalagang paghaharap na may implikasyon sa quarterfinals. Dahil parehong nahihirapan ang dalawang kupunan, ang Akari ay nasa isang panalo at 3 talong record at ang Capital One naman ay wala pang naipanalong laban. Ang Chargers ay desperadong manatili sa laban at bumuo ng momentum mula sa kanilang 5 set na panalo laban sa Zeus Coffee Thunderbirds sa Vigan. Ang laban na ito ay maaaring maging isang turning point para sa kanilang mga kampanya. Habang ang Solar Spikers si Coach George Souza de Brito ay sabik na wakasan ng kanilang losing streak at umaasa sa kanilang mga pangunahing manlalaro na nagpakita ng husay sa mga crucial moment. Ngunit ang kawalan ng consistency ang nananatiling isang issue, tulad ng nakita sa kanila sa 5 set na pagkatalo sa Cheritigo crossover sa Montalban. Ang Capital One na walang panalo sa 4 na laro ay nagugutom na para sa isang tagumpay. Ang Solar Spikers ay nagkaroon ng kanilang pinakamagandang pagkakataon sa isang masakit na 5 set na pagkatalo sa Zeus Coffee, kung saan sinayang nila ang isang 2-1 set lead. Ang Alas Pilipinas na si Coach Jorge na ngayon ay namamahala sa Solar Spikers habang ang kanyang mga manlalaro sa national pool ay nananatiling nasa gilid, ay umaasa na ang kanyang pangunahing 3 key players na sina Tricia Genesis, Sholo Alvarez at Sydney Niegos ay sa wakas ay itutulak sila sa lampas sa finish line. Sa kabila ng pinagsamang 64 points output mula sa 3, ang Capital One ay muli na nahulog sa crunch time laban sa Zeus Coffee. Isang lugar na dapat nilang agaran na tugunan kung ang Solar Spikers ay makakakuha ng kanilang kampanya at makamit ang elusive first win. In overall, habang umuusad ang torneo, ang lumalaking kompetisyon sa pagitan ng mga kupunan ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan ng mga resulta, na ginagawang kritikal ang bawat laro para sa posisyon sa playoff at para sa moral ng kupunan. Maaaring asahan ng mga tagahanga ang matinding aksyon habang ang mga kupunan ay nagsusumikap na makuha ang kanilang pwesto sa quarterfinals. Lungsod na kami ay mabibisita po ninyo. Mapapasaya ninyo ang mga ilagay